3 taon mula sa araw na ito, ang lalaking nagpapakasa sa sakarangyaan habang tinatapon ang aking dignidad ay luluhod sa maruming lapag ng aking paggawaan, umiiyak at nagmamakaawang patawarin ko siya. Ngunit sa araw na ito sa gitna ng marang, yang kapistahan ng vegan kung saan ipinamukha nila sa akin na wala akong halag, tinanggap ko ang pinakamatinding insulto ng aking buhay. Hindi dahil ako ay mahina, kundi dahil ito ang unang hakbang ng aking tahimik na pagbangon. Pumirma ka na, Florencia. Huwag mong ipahiya ang pamilya ko sa harap ng buong vegan. Ang boses na iyon ay parang patalim na dahan-dahang sumasaksak sa aking dibdib. Ang boses ni Rafael, ang lalaking pinagsilbihan ko sa loob ng 12 taon. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan ng Vegan Heritage Center, napapaligiran ng mga mamahaling paso at mga palamuting gawa sa luwad na ako mismo ang nagpuyatan at nagbuhos ng pawis para mabuo. Hawak ko pa sa aking kanang kamay ang parangal bilang pinakamahusay na artisa ng taon. Ngunit sa isang idlap, ang mga palakpakan ay napalitan ng mga pabulong na paninirang puri mula sa mga taong nakapaligid sa amin. Ang pakiramdam ng malamig na hangin mula sa bentila, duray tila nagpapanginig sa aking buong katawan. Lumalamig ang aking mga kamay, ang aking lalamunan ay parang tinutikom ng matinding bara, at ang mga luha sa aking mga mata ay pilit kong pinipigilan na pumatak sa harap ng mga taong gustong makakita ng aking pagbagsak. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas, nakatayo ako sa entablado kasama si Rafael Villanueva, ang aking asawa, habang ipinagmamalaki niya sa buong lalawigan ang katapatan ng aming pamilya. Ngunit sa likod ng entablado, pinalibutan ako ng kanyang ina na si Doña Rosario at ng kanyang pampublikong tagapayo na si Beatriz Monteverde. Sabi ko noon sa boses na nanginginig habang inihahain ni Doña Rosario sa aking harapan ang isang pirasong papel. Anong ibig sabihin ba nito, Mama? Malamig ang pahayag ni Doña Rosario, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan habang nakatitig sa akin. Lumalabas na 5 milyong piso ang nawawala sa pondo ng Villanueva Charity Foundation. At ang pangalan mo, Salazar, ang nakatala sa lahat ng mga resibo ng pag-withdraw. Hindi natin pwedeng iwan ang bukas ng usapang ito habang narito ang mga mamamahayag. Kailangan mong aminin na ikaw ang kumuha para matapos na ang usapin. Hindi ako makapaniwala. 12 taon kong inialay ang aking buhay sa pamilyang ito. Ako ang nag-alaga kay Doña Rosario nung halos hindi na siya makahinga dahil sa matinding hika. Ako ang nagpuyak para ayusin ang mga nasirang papeles ng kumpanya nang halos bumagsak ang negosyo nila. At ngayon ako ang ginagawa nilang tumbalik para iligtas ang pangalan ng kanilang angkan mula sa sarili nilang kalokohan. Tumingin ako kay Rafael. Umaasa na ipagtatanggol ako ng lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga. Ngunit ang kanyang mga mata ay umiwas. Wala roon ang proteksyon na hinahanap ko, sabi ni Rafael, dahan-dahang lumalapit. Ngunit ang kanyang kamay ay nakadikit sa likod ni Beatriz. Ang babaeng 6 na buwan ko nang alam na kanyang kinakasama. Pumirma ka na, Florencia. Para sa pamilya ito. Ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat kapag nakauwi na tayo. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan. Iyan din ang linya na sinabi niya sa akin nung nalaman ko ang tungkol sa kanila ni Beatriz, 6 na buwan na ang nakakaraan. Nalaman ko ang kanilang mga lihim na pagtatagpo sa mga mamahaling hotel sa Manila. Nalaman ko ang mga lihim na pagpapadala niya ng pera mula sa kaba ng kumpanya papunta sa personal na account ni Beatriz. Hindi ako sumigaw noon. Hindi ako nagwala sa harap ng maraming tao.
Hindi ako pumunta sa sari-sari store para makipagchismisan sa mga kapitbahay. Nagtimpi ako. Tinitiis ko ang sakit araw-araw habang inililista ang bawat resibo, bawat transaksyon, at bawat kasinungalingan sa aking lihim na talaan. Pumuto sa aking pag-iisip ang mataray na boses ni Doña Rosario. Bilisan mo, Florencia, naghihintay ang mga bisita sa labas. Ang mga marites sa barangay ay nagsisimula na magtanong-tanong kung bakit matagal ang formal na turnover ng pondo. Gusto mo bang makulong ngayon din dahil sa pagnanakaw? Sa tabi ni Doña Rosario, nakatayo si Beatriz Monteverde. May manipis na ngiti sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang inaayos ang kanyang mamahaling palamuti sa leeg. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya na parabang sinasabi sa akin na natalo na ako sa larong ito. Malambing, ngunit nakalalason ang boses ni Beatriz na magsalita siya. Hayaan mo na, Doña Rosario. Baka naman natatakot lang si Florencia. Pero kung talagang mahal niya si Rafael at ang dignidad ng pamilya Villanueva, gagawin niya ang tamang bagay. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan sa matinding pagkahilo. Ang dignidad? Sila pa ba ang may lakas ng loob na magsalita tungkol sa dignidad sila na gumagapang sa dilim ng pagtataksil at kasakiman? May mga yabag ng paa na patungo sa aming silid. Ang boses ng coordinator ng kapistahan ay naririnig na mula sa pasilyo. Nagtatanong kung handa na ba ang pamilya Villanueva para sa huling bahagi ng seremonya. Ang oras ay mabilis na tumatakbo. Nakatitig sa akin ang 3 taong aking biyena na walang puso, ang aking asawa na walang panindigan, at ang kanyang kabit na walang kahihiyan. Kinuha ko ang bulpen na nasa ibabaw ng mesa. Ang aking mga daliri ay nanginginig ng bahagya, nuit nang dumampi ang dulo ng bulpen sa papel ang panlalamig ng aking katawan, ay napalitan ng isang kakaibang init sa aking dibdib. Ito na. Ito ang araw na tatapusin ko ang aking pagiging bihag sa tahanang ito. Bago ko idikit ang dulo ng bulpen sa linya ng pirmahan, tiningnan ko si Rafael ng diretso sa kanyang mga mata. Nagtatagong, walang halong takot ang aking boses. Nang magtanong ako, pinapangako mo ba na ito ang magliligtas sa pangalan ng pamilya mo? Mabilis na sagot ni Rafael, tila nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib sa pag-aakalang sumuko na ako. Oo, Florencia, ito lang ang paraan. Mabilis kong isinulat ang aking buong pangalan sa ilalim ng pahayag ng pag-amin. Florencia Salazar Villanueva. Pagkatapos, itinaas ko ang aking kaliwang kamay. Dahan-dahan sa harap ng kanilang mga gulat na mata, hinubad ko ang aking ginto. Ang singsing sa kasal, ang singsing na 12 taon kong iningatan, tulad ng aking sariling buhay. Binitawan ko ang singsing sa ibabaw ng papeles na katatapos ko lang pirmahan. Ang tunog ng metal na tumama sa papel at mesa ay bumasag sa katahimikan ng silid. Sabi ko habang nakatitig sa kanila, malamig at walang bakas ng pagluha. Ang papel na ito ang kabayaran para sa 12 taon kong pagsisilbi sa inyo. At ang singsing na yan ang patunay na mula sa segundong ito, wala na akong utang na loob sa pamilya Villanueva. Inayos ko ang aking simpleng damit. Hindi ako lumuluha. Hindi ako nagmakaawa. Hinarap ko sila na nakataas ang aking no. Binitbit ang aking maliit na bag kung saan nakatago ang flash drive at notebook na naglalaman ng tunay na katotohanan. Habang tumatalikod ako at naglalakad palabas ng silid, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Sa aking bulsa ang aking telepo ay patuloy na nagre-record ng bawat salitang sinabi nila sa loob ng silid na yon. Narinig ko ang boses ni Rafael na tinatawag ang aking pangalan mula sa aking likuran. Ngunit hindi na ako lumingon pa.
Lumakad ako patungo sa gabi ng vegan, sa ilalim ng mga lumang ilaw sa kalsada, patungo sa bus terminal na magdadala sa akin malayo sa impyernong ito. Sa ibabaw ng mesa, sa likod ng entablado na iwang malamig at walang kibo ang gintong, singsing sa kasal nakapatong sa papel ng aking pag-amin na magiging mitsa ng kanilang sariling pagbagsak. Ang lumang tahanan ng mga Villanueva sa vegan ay tahimik nang bumalik ako upang kunin ang kaunti kong mga gamit. Wala roon si Doña Rosario at si Rafael naman ay paniguradong abala sa pag-aaliw sa kanyang paboritong bisita sa lalawigan. Sa loob ng 12 taon, ang bawat sulok ng bahay na ito ay pamilyar sa akin, mula sa mga mamahaling kurtina na ako ang pumili, hanggang sa mga sahig na ako mismo ang naglinis habang nagkakasakit si Doña Rosario. Ngunit sa gabing ito, ang bawat pader ay parang nakatitig sa akin ng may lamig at panging ilabot. Kumuha ako ng isang maliit na bag. Hindi ko kinuha ang mga mamahaling damit o alahas na binili ni Rafael para sa akin noong mga panahong gusto niyang pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Ang dinala ko lamang ay ang 2 pares ng simpleng damit at ang aking mga kagamitan sa pag-ukit ng luwad. Sa pinakailalim ng aking cabinet, nadama ng aking mga daliri ang isang maliit na bagay na nakabalot sa lumang tela. Nang buksan ko ito, hindi ko na napigilan ang pagkasira ng aking damdamin. Ito ang maliit na palamuting gawa sa luwad, isang maliit na sapatos ng sanggol na hindi ko natapos 3 taon na ang nakakaraan. Tila bumalik ang aking alaala 3 taon na ang nakalilipas sa malamig na silid ng ospital sa vegan. Noong mga panahong yon, nawalan ako ng anak dahil sa matinding stress habang nagtatrabaho ng mag-isa sa pondo ng pamilya Villanueva. Ang huling sinabi ng doktor sa akin ay ang matinding pait na kailangan kong tanggapin. At sa mga panahong, kailangan ko ang halik at yakap ni Rafael. Mas pinili niyang umalis para sa isang mahalagang pulong sa negosyo pulong. Na nalaman ko kalaunan na kasama pala si Beatrice. Niyakap ko ang maliit na palamuting luwad sa aking dibdib. Ang aking luha na pilit kong pinigilan sa harap ng maraming tao sa Heritage Center ay dahan-dahang pumatak sa malamig na sahig ng silid. Dito lamang sa dilim at katahimikan ng silid na ito, pinayagan ko ang aking sarili na umiyak para sa aking anak, para sa aking mga pangarap, at para sa 12 taon ng aking buhay na natapon sa wala. Naalala ko rin ang mga huling sandali ng aking ina bago siya pumanaw sa aming maliit na bahay. Bago siya pumikit, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at sinabi niyang, "Wag na wag kong hahayaang tapak-tapakan ng kahit sinong tao ang aking dignidad." Sinabi niya na ang tunay na ginto ay hindi natatagpuan sa alahas ng mayayaman, kundi sa katapatan ng puso ng isang tao. Umalingangaw pa rin ang kanyang boses sa aking tainga habang sinasabi niya, "Panatilihin mo ang iyong dignidad, anak. Huwag mong hahayaang ubusin ng ibang tao ang iyong kaluluwa." Pinunasan ko ang aking mga mata. Kinuha ko ang gintong kwintas ng aking ina, ang tanging pamanang iniwan niya sa akin. Isinara ko ang bag at dahan-dahang lumabas ng bahay nang walang sinumang nakakakita. So isang maliit na sanlaan sa tabi ng kalsada sa labas ng bayan, isinangla ko ang kwintas ng aking ina. Yun lamang ang paraan para magkaroon ako ng sapat na pera para sa pamasahe patungong Timog, patungong Cebu, isang lugar kung saan walang nakakakilala sa pangalang Florencia, Villanueva. Nakatayo ako sa terminal ng bus sa gitna ng gabi. Ang malamig na hangin mula sa dalampasigan ay humahalik sa aking muka. Ang mga ilaw sa vegan ay dahan-dahang nagmumukhang maliliit na tuldok sa malayo, habang inaayos ko ang aking bag sa loob ng bus. Ang matandang driver na tumulong sa aking mga gamit ay tumingin sa akin ng may pagtataka.
sabi ng driver habang sinusuri ang aking malungkot na muka. Malayo ang pupuntahan mo, Aling. Hindi ka na bababalik sa vegan? Tumingin ako sa labas ng bintana sa kadiliman ng kalsada na aming tinatahak. Sagot ko sa kanya sa mababa, ngunit matatag na boses. Babalik ako, ngunit hindi na bilang ang babaeng kilala nilang uto-uto at walang laban. Ang ingay ng makina ng bus ay dahan-dahang lumayo sa bayan ng vegan, pait-aas patungo sa kadiliman ng gabi, habang ang aking purong galit at sakit ay nagiging matigas na determinasyon sa aking puso. Pagkababa ko sa sakayan sa Cebu matapos ang mahabang paglalakbay mula sa Hilaga, naglakad ako patungo sa isang maliit na pamayanan sa tabing dagat, kung saan matatagpuan ang lumang pagawaan ng paso ni Mang Lito. Si Mang Lito ay matalik na kaibigan ng aking ama bago ito pumanaw. Nang makita ako ng matanda, habang bitbit ang aking lumang bag, agad siyang tumakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga kamay na puno ng tuyong putik ay yumakap sa aking mga balikat. Sabi ni Mang Lito, may halong pag-aalala at awa sa kanyang boses. Diyos ka, Florencia anak, anong nangyari sa'yo? Bakit mag-isa ka lang at tila wala kang tulog? Hindi ako nagkwento ng buong detalye tungkol sa pambababoy ng pamilya Villanueva. Ayokong kaawaan ako ng kahit sino. Ngunit naramdaman ng matanda ang matinding sakit na aking tinataglay. Sabi ko habang nakatitig sa kanyang lumang pugon, Mang Lito, kailangan ko po ng trabaho. Kahit ano po. Kakayanin ko magyanis ng putik, magbitbit ng kahoy at magbantay ng pugon. Ayoko na pang bumalik sa dati kong buhay. Mula sa araw na yun, ang maliit na pagawaan ni Mang Lito ang naging aking bagong mundo. Sa loob ng maraming buwan, walang nakakakilala sa akin bilang dating asawa ng mayaman at kilalang negosyante sa vegan. Ako ay naging isang simpleng manggagawa na gumigising bago sumikat ang araw at natutulog kapag malalim na ang gabi. Ang aking mga daliri na dating malambot at maayos ay nagsimulang magkaroon ng mga paltos at sugat dahil sa matigas na putik. May mga gabing halos hindi ako makagalaw sa matinding pagod at ang init ng pugon ay nagiiwan ng mga pulang marka sa aking balat. Ngunit sa bawat sugat at paltos sa aking mga kamay, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Mas gusto ko ang sakit ng pisikal na pagtatrabaho kaysa sa sakit ng pagtataksil na aking naranasan sa bahay ng mga Villanueva. Nagsimula akong mag-eksperimento. Kumuha ako ng mga natitirang troso at abo mula sa bulkan na dinala ng isang pampublikong barko mula sa Luzon. Pinalitan ko ang formula ng lumang mena. Inihalo ko ang abo ng bulkan sa purong luwad ng Cebu at dahan-dahang pinaintitan sa napakataas na antas ng apoy. Maraming beses na nasira ang aking mga ginawang paso. May mga araw na naging abo lamang ang aking pinaghirapan. Ngunit hindi ako sumuko. Sa bawat pagkabagok ng mga paso sa loob ng pugon, pinalitan ko ito ng mas matatag na determinasyon. Hanggang sa dumating ang isang madaling araw. Pagkabukas ko sa pinto ng pugon matapos ang 3 araw na pagpapalamig na tulala ako sa aking nakita. Ang mga paso na gawa sa abo ng bulkan ay nagkaroon ng kakaibang anyo. Ang ibabaw nito ay may natural na mga bitak na parang ginto. At kapag natatamaan ng liwanag ng araw ito, ay nagniningning na parang hiyas mula sa ilalim ng lupa. Ito ay isang uri ng mena na walang sinumang nakakagawa sa buong Pilipinas. Isang palamuti na nagpapakita na ang isang bagay na nagmula sa tindi ng init at pagkabasag ay pwedeng maging pinakamagandang sining. Pinangalanan ko ang sining na ito bilang Luwad de Luzon. Isang hapon,
habang iniaayos ko ang mga bagong gawang paso sa harap ng maliit na tindahan ni Mang Lito sa tabing daan, isang itim na kotse ang huminto. Bumaba mula rito ang isang dayuhang lalaki na may dalang mga babasahin tungkol sa sining isang kilalang taga-kolekta ng palamuti mula sa Pransya na naglalakbay sa Visayas. Dahan-dahang lumapit ang dayuhan sa aking mga gawa. Hinawakan niya ang ibabaw ng paso na may gintong bitak at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Sabi ng dayuhan sa wikang Ingles. May matinding paghanga sa kanyang boses. Sino ang gumawa nito? Ito ay isang obra maestra. Gusto kong bilhin ang buong koleksyon mo ngayon din para sa gaganaping exhibition sa Maynila. Tumingin ako kay Mang Lito na nakatayo sa aking likuran habang naiiyak sa tuwa. Sa loob ng aking dibdib, ang init ng pugon na dating nagpadugo sa aking mga kamay ay naging matingkad na liwanag ng aking bagong simula. Habang unti-unting nabubuo ang aking bagong buhay sa Cebu, sa lumang tahanan ng mga Villanueva sa Vigan, ang dating maayos at tahimik na buhay ni Rafael ay nagsimulang magkaretse-retse. Gabi-gabi nakatitig si Rafael sa malaking mesang kainan habang nakahain ang malamig na pagkain na binili lamang sa labas. Wala na ang mainit na sinigang na paborito niya na ako ang mismong nagluluto araw-araw. Wala na ang taong nagpapaalala sa kanya na inumin ang kanyang gamot sa puso bago matulog. Si Beatrice ang babaeng ipinagpalit niya sa akin ay laging abala sa kanyang telepo no nakikipag-usap sa mga dayuhang negosyante habang hindi man lang tinatapon ang tingin sa aking dating asawa. Sabi ni Beatrice habang inilalapag ang ilang makakapal na kontrata sa harap ni Rafael. Darling, kailangan mo ng pirmahan ang paglilipat ng ilang ruta ng bus patungo sa aking kumpanya. Ito ang tanging paraan para makakuha tayo ng pautang mula sa bangko para sa ating malaking proyekto. Nag-aalinlangan si Rafael. Naramdaman niya na may mali, ngunit ang mga matatamis na salita ni Beatrice at ang takot niya na magmukhang mahina sa harap ng kanyang ina ay nagtulak sa kanya na hawakan ng ballpen. Unti-unting ibinigay ni Rafael ang kontrol sa negosyo na itinayo ng kanyang pamilya sa loob ng 3 dekada. Lumipas ang 3 taon. Ang 3 taon na yon ay naging tulay para sa pag-usbong ng pangalang Luwad de Luzon sa buong bansa. Ang aking mga gawa ay hindi na lamang matatagpuan sa maliit na pagawaan ni Mang Lito sa Cebu. Naroroon na ito sa mga mamahaling galerya sa Manila, sa mga hotel sa Boracay, at sa mga tahanan ng mga mayayamang kolektor. Ako ay hindi na si Florencia Villanueva na inaapi at pinagmumuhang nagnakaw ng pera. Ako na si Florencia Salazar, ang kilalang tagalika ng sining ng luwad. Isang Hapon sa aking bagong silid-gawaan sa Cebu. Isang babaeng may kakaibang tindig at mamahaling kasuotan ng pumasok. Siya, si Lucinda Ariola, isang kilalang negosyante at tagapagtaguyod ng sining mula sa Maynala na may malawak na koneksyon sa matataas na lipunan. Pumasok si Lucinda habang tinititigan ng aking mga gawang paso ng may malalim na tingin. Sabi ni Lucinda sa malamig, ngunit seryosong boses. Magaganda ang iyong mga gawa, Florencia. May kaluluwa at may galit na nakatago sa bawat bitak ng luwad. Lumingon ako sa kanya. Salamat po, ginagawa ko lamang ang aking sining. Lumapit si Lucinda sa akin at inilapag ang kanyang mamahaling card sa ibabaw ng aking mesa, sa tabi ng isang basang lumpo ng luwad. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang buong nakaraan na aking itinago. Sabi muli ni Lucinda, dahan-dahang naglalakad palapit sa aking kinalalagyan. Alam ko kung sino ka, Florencia. Alam ko kung paano ka itinapon ng pamilya Villanueva 3 taon na ang nakakaraan. At alam ko rin na ang 5 milyong piso na nawala sa kanilang foundation ay hindi mo kinuha. Napatigil ako sa aking pagtatrabaho
Nagtaas ako ng tingin at hinarap siya. Yumuko si Lucinda ng bahagya at bumulong sa aking tainga sa boses na pulo ng put at determinasyon. Sabi ni Lucinda, "Huwag kang matakot sa akin. Nandito ako para maging sandata mo. Tutulungan kita. Tutulungan kitang pabagsakin ang pamilya Villanueva hanggang sa huling piso nila." Naiwan ang kanyang mamahaling card sa ibabaw ng aking mesang, gawaan nagniningning sa tabi ng basang luwad, habang ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malalim na tanong sa aking puso. Sa Vigan, abala ang buong pamayanan para sa nalalapit na ikasandaang taong anibersaryo ng Villanueva Charity Foundation. Sa kabila ng mga marangyang palamuti sa kalsada, ang pangalan ng pamilya Villanueva ay hindi na tulad ng dati. Dahil sa mga maling desisyon sa negosyo ni Rafael at sa kawalan ng maayos na pamamahala, unti-unting nababawasan ang tiwala ng mga kilalang tao sa lalawigan. Nakatayo si Doña Rosario sa harap ng lupon ng mga direktor sa bulwagan ng kanilang mansyon. Sabi ni Doña Rosario, may kasamang pagmamayabang sa kanyang boses. "Huwag kayong mag-alala. Para sa ating ikasandaang anibersaryo, nakuha ko ang serbisyo ng pinakasikat na tagalikanang sining ngayon sa buong bansa, ang may-ari ng Luwad de Luzon. Ang kanyang mga gawa ay itatampok sa ating pangunahing eksibisyon. Sa pamamagitan nito, maibabalik natin ang karangalan ng ating foundation." Hindi alam ng matanda na ang artistang kanyang ipinagmamalaki sa harap ng lipunan ay ang mismong babaeng itinapon at pinagbintangan niyang magnanakaw 3 taon na ang nakakaraan. Sa Cebu inilapag ni Lucinda ang isang sobreng may kulay gintong gilid sa ibabaw ng aking mesa. Ito ang pormal na imbitasyon mula sa pamilya Villanueva na nag-aanyaya sa misteryosong tagalika ng Luwad de Luzon na maging pangunahing panauhin at taga-disenyo ng kanilang anibersaryo. Tiningnan ko ang sobre. Ang tatak ng pamilya Villanueva ay nakatatak sa pulang balot nito. Sabi ni Lucinda habang nakasandal sa pinto ng aking pagawaan, "Ito na ang pagkakataon mo, Florencia. Hiling nila na gumawa ka ng isang espesyal na koleksyon para sa kanila. Hindi nila alam na ikaw ang taong nasa likod ng pangalang ito." Kumuha ako ng isang maliit na basang luwad sa aking mesa at dahan-dahan itong hinubog sa aking mga kamay. Sagot ko sa kanya, "Hindi ako pupunta roon para maghigante sa pamamagitan ng eskandalo, Lucinda. Pupunta ako roon para ipakita sa kanila na ang taong itinapon nila sa maruming putik ay bumangon ng mas nagnaningning kaysa sa kanilang ginto." Sabi ni Lucinda habang nakatitig sa akin ng may kakaibang ngiti. "Kahit ano pa ang dahilan mo, ang mahalaga ay maghaharap kayong muli. Nais ko makita ang mukha ni Doña Rosario at Rafael kapag nalaman nila ang katotohanan." Sa loob ng 2 linggo, ibinuhos ko ang aking buong kaluluwa sa paggawa ng 3 natatanging paso para sa exhibition sa Vigan. Pinangalanan ko ang koleksyong ito bilang Muling Pagbangon ng Luwad. Ang bawat linya, bawat bitak na may gintong mena at bawat hugis ay naglalaman ng aking mga sakit, pagtitiis at tagumpay sa nakalipas na 3 taon. Gabi, bago ang aking pag-alis patungong Vigan, nakatayo ako sa harap ng aking mga natapos na gawa. Hawak ko ang pormal na imbitasyon mula sa mga Villanueva. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng nakaukit na tatak ng pamilya Villanueva. Wala nang takot sa aking dibdib. Wala na rin ang matinding sakit na dati nagpapaiyak sa akin sa dilim. Ang natitira na lamang ay ang malamig na katatagan ng isang babaeng nakatagpo na ng kanyang sariling halaga. Iniyuko ko ang aking ulo at bumulong sa katahimikan ng gabi. Panahon na para bumalik. Hindi para magmakaawa, kundi para ipaalala sa inyo kung sino ang tunay ninyong sinira. Dahan-dahan kong itinupi ang gintong imbitasyon ng may buong distingsyon at dinala ito sa aking bag.
Ang malaking bulwagan ng Vegan Heritage Center ay puno ng liwanag at mamahaling mga palamuti para sa ikasandaang anibersaryo ng Villanueva Charity Foundation. Naroroon ang matataas na opisyal ng lalawigan, mga kilalang negosyante, at ang mga kilalang marites ng alta sosyedad ng vegan na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang Filipiniana. Nakatayo si Doña Rosario sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono habang si Rafael ay nakatayo sa kanyang tabi, nakasuot ng mamahaling barong Tagalog. Sa kabilang gilid naman ay nakatayo si Beatriz Monteverde, nakangiti ng may pagmamayabang. Sabi ni Doña Rosario sa buong bulwagan, puno ng karangyaan ang kanyang boses. Mga mahal naming kababayan at panauhin sa gabing ito ng ating anibersaryo, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyo ang natatanging koleksyon ng sining na magiging simbolo ng ating foundation, ang muling pagbangon ng luwad na nilikha ng kilalang tagapagtatag at master artisan ng luwad de Luzon. Ipinatapat na mga ilaw ang liwanag sa malaking kortina sa gitna ng bulwagan. Dahan-dahang bumukas ang kortina at ibinunyag ang tatlong natatang paso na may gintong bitak ng mena. At mula sa gilid ng entablado, dahan-dahang lumakad ang lumika nito. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na gown na gawa sa katutubong tela ng Ilocos. Nakapupsod ang aking buhok at walang anumang mamahaling alahas maliban sa aking sariling dignidad. Nang tumapat ang maliwanag na ilaw sa aking muka, ang buong durbulwagan ay biglang natahimik. Ang mga pabulong na pag-uusap ng mga tao ay naputol. Mula sa gitna ng entablado, narinig ko ang pagbagsak ng basong hawak ni Doña Rosario. Ang babasaging baso ay tumama sa malamig na sahig na marmol at nabasag sa napakaraming piraso, habang ang pulang alak ay kumalat sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa pagkagulat at ang kanyang labi ay nanginginig habang nakatitig sa akin. Sabi ng isang kilalang ginang sa harapang mesa, "Diyos ko po, hindi ba't siya ang dating dautang dote ni Rafael si Florencia Salazar?" Sabi ng isa pang marites sa tabi niya, "Siya ang sinasabi nilang nagnakaw ng 5 milyon. Bakit siya ang may-ari ng Luwad de Luzon? Siya ang sikat na artistang ipinagmamalaki ng mga Villanueva." Lumakad ako patungo sa gitna ng entablado sa tabi ng aking mga gawang paso. Tumingin ako ng diretso kay Doña Rosario at kay Rafael. Wala akong bakas ng galit o takot sa aking muka. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiti ng isang taong malaya na mula sa kanilang mga kadena. Nakatitig si Rafael sa akin. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinititigan ng aking buundor pagkatao. Ang babaeng itinapon niya 3 taon na ang nakakaraan sa maruming putik ay nakatayo ngayon sa kanyang harap bilang isang taong kinagigiliwan ng buong mataas na lipunan. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Sabi ni Rafael, "Florencia, ikaw ba talaga yan?" Tumingin ako sa kanya ng malamig tulad ng pagtingin sa isang taong hindi ko kailanman nakilala sa aking buhay. Sagot ko sa kanya sa malinaw at matatag na boses na naririnig ng mga taong malapit sa entablado. "Magandang gabi, G. Villanueva. Ako ang tagapagtatag ng Luwad de Luzon. Ikinagagalak ko maipresenta ang aking koleksyon para sa inyong anibersaryo." Parang sinaksak ng malamig na bakal si Rafael sa aking sinabi. Ang pagtawag ko sa kanya bilang G. Villanueva ay mas masakit kaysa sa anumang sampal na pwedeng ibigay ng aking kamay. Sabi muli ni Rafael, dahan-dahang lumalapit habang sinusubukang hawakan ng aking balikat. "Florencia, mag-usap tayo. Hindi ako makapaniwala. Saan ka nang galing? Bakit hindi mo sinabi?" Pumutol sa kanyang pagsasalita ang mabilis na paglapit ni Beatriz.
Hinawakan ni Beatrice ang braso ni Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng ingit at galit habang nakatitig sa akin. Sabi ni Beatrice, may pilit na nitis sa kanyang labi. Darling, maraming tao ang nakatitingin. Huwag kang magpa-apekto sa mga dating kakilala na nagpapanggap na matagumpay. Tumingin ako kay Beatrice pagkatapos ay kay Rafael. Hindi ako nagtaas ng boses. Sagot ko kay Beatrice sa mababang boses. Huwag kang mag-alala, B. Monteverde. Wala akong balak na kumuha ng kahit ano sa inyo. Ang narito lamang ay ang aking sining mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera o ng kasinungalingan. Pagkatapos kong magsalita sa entablado at tanggapin ang mga palakpakan ng mga panauhin, mabilis akong lumakad patungo sa balkonahe ng Heritage Center upang huminga ng sariwang hangin sa gabi. Ngunit narinig ko ang mabilis na mga yabag ng sapatos sa aking likuran. Si Rafael. Sumunod siya sa akin sa balkon habang malayo sa mata ng mga tao. Inabot ni Rafael ang aking kamay at hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Sabi ni Rafael, may halong pagmamakaawa at matinding dusa sa kanyang boses. Florencia, pakinggan mo muna ako. Huwag ka namang umarte na parang hindi mo ako kilala. 12 taon tayong nagsama, patawarin mo ako sa nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Hinarap ko siya. Sa isang mabilis at matatag na galaw, inalis ko ang aking braso mula sa kanyang pagkakahawak at itinulak ang kanyang kamay palayo. Sabi ko sa kanya sa malamig at nanginginig na boses dahil sa matinding pot, "Huwag mo akong hahawakan sa pamamagitan ng marumi mong mga kamay, G. Villanueva. Ang babaeng nagsakripisyo para sa iyo sa loob ng 12 taon ay namatay na noong gabing pinalabas ninyo akong magnanakaw sa harap ng buong vegan." Naiwan si Rafael na nakatayo sa ilalim ng ilaw sa balkona. Tulala at hindi makagalaw habang sa loob ng bulwagan ay nakakalat pa rin sa marmol na sahig ang mga basag na piraso ng baso ng alak ni Doña Rosario. Matapos ang aming paghaharap sa balkonahe ng Heritage Center, hindi na nakatagpo ng kapayapaan si Rafael. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, pumasok siya sa aking lumang silidgawaan sa bahay ng mga Villanueva. Luma at puno ng alikabok ang silid. Sa ibabaw ng mesa, nakita niya ang aking lumang talaarawan at ilang natitirang resibo na hindi ko nadala nung gabing umalis ako. Kinuha ni Rafael ang mga papel. Habang binabasa niya ang mga lumang talaan at mga petsa ng transaksyon sa bangko, naramdaman niya ang matinding panlalamig sa kanyang buong katawan. Ang 5 milyong piso na di umano'y nagnakaw ko ay naisalin pala sa isang account sa Maynila sa mismong araw na kasama niya si Beatrice sa Tagong Hotel. Napahawak si Rafael sa kanyang ulo habang nakaupo sa maruming sahig. Nare-realize niya na ang babaeng pinaratangan at itinapon nila ay ang tanging taong nagsasabi ng katotohanan. Habang abala si Rafael sa paghahanap ng katotohanan, ako naman ay bumalik sa aking silid sa hotel sa Vigan matapos ang eksibisyon. Ngunit hindi ko alam na ang taong itinuring kong tagapagtanggol sa loob ng 3 taon ay may sariling maitim na balak habang ako ay nasa ibaba upang makipag-usap sa mga mamamahayag tungkol sa Luwad de Luzon. Ginalaw ni Lucinda Ariola ang aking mga gamit. Pumasok siya sa aking silid gamit ang susi na pinalihim niyang ipinagawa. Dahan-dahang binuksan ni Lucinda ang aking bag at kinuha ang pampublikong drive at ang kopya ng mga dokumento ng bangko na inipon ko sa loob ng 3 taon. Tinitigan niya ang lalagyan ng mga papel habang may malamig at mapait na niiti sa kanyang mga labi. Sabi ni Lucinda sa sarili habang hawak ang drive. Patawarin mo ako, Florencia. Hindi ako nareto para maging bayani mo. Nareto ako para tapusin ang pamilyang ito. Sa lumang sementeryo sa likod ng malaking kapilya ng mga Villanueva sa Vigan,
Nakatayo si Doña Rosario sa ilalim ng ulan. Katatapos lamang ng kanyang pakikipag-usap sa kanyang abogado dahil sa lumalalang sitwasyon ng kumpanya. Mula sa dilim ng mga puno ng kalachuchi, lumabas si Lucinda Ariola. Nakasuot siya ng maitim na balabal at may hawak na sobre. Sabi ni Doña Rosario, may halong takot at gulat sa kanyang boses. Lucinda, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Bakit mo ako itinatawag sa sementeryo? Lumapit si Lucinda sa matanda. Inilabas niya ang isang lumang larawan na mabilis na nababasa sa patak ng ulan. Ang larawan ng isang mahirap na babae na nakatayo sa tabi ng isang maliit na bahay kubo. Sabi ni Lucinda, ang kanyang boses ay puno ng put na pinipigil sa loob ng 40 taon. Kilala mo ba ang babaeng nasa larawang ito, Doña Rosario? Siya si Teresa Ariola, ang babaeng pinalayas mo sa vegan nung buntis siya sa iyong asawa. Napaatras si Doña Rosario. Ang kanyang mukha ay nawala ng dugo at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding gulat. Sabi ni Doña Rosario sa nanginginig na boses, Ikaw ang anak ni Teresa. Sabi ni Lucinda habang tumatawa ng mapait, habang ang tubig sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Oo, ako, ang anak sa labas ng iyong marangal na asawa. Ang anak na hinayaan ninyong mamatay sa gutom, sa tabi ng daan, habang kayo ay nagpapakasasa sa kayamanan. Pinalaki ako ng galit, Rosario. Inilabas ni Lucinda ang sobre na naglalaman ng aking mga patunay at inihagis ito sa harap ng matanda. Sabi ni Lucinda sa boses na umaalingaw-ngaw sa tahimik na sementeryo. Ginamit ko si Florencia para makalapit sa inyo. Ginamit ko ang kanyang sining at ang kanyang galit para dalhin kayo sa bingit ng pagbagsak. At ngayon, hawak ko ang lahat ng ebidensya ng inyong mga kasalanan. Tinitigan ni Doña Rosario ang mga papeles sa kanyang kamay. Nalaman niya na ang buong pamilya nila ay nakatayo sa ibabaw ng isang pampasabog na ginawa ng sarili nilang nakaraan. Inangat ni Lucinda ang kanyang ulo habang nakatitig sa matanda ng may mataas na paniningil. Sabi ni Lucinda, Gagawin kong abo ang pangalan ng mga Villanueva at sisimulan ko yon gamit ang mga papel na ito. Naiwan si Lucinda na nakatayo sa tabi ng walang pangalang lapida ng kanyang ina, habang hawak ng maigpit sa kanyang nanginginig na kamay ang lumang larawan na basang-basa sa ulan. Pagkababa ko sa lobby ng hotel patungo sa aking silid, matapos ang pakikipag-usap sa mga mamamahayag, agad kong napansin ang hindi maayos na pagkakagulo ng aking mga gamit. Ang aking bag na pampaglakbay ay nakabukas. Nang kapain ko ang maliit na bulsa sa loob, nawawala ang pampublikong drive at ang kopya ng mga lumang dokumento ng bangko. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Lucinda sa silid. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng pagkakasala. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Boses niya nang inginig sa matinding pagkadismaya. Nasaan ang mga papel ko, Lucinda? Ikaw ba ang kumuha? Lumapit si Lucinda sa salamin at inayos ang kanyang buhok ng napakahinahon. Sabi ni Lucinda sa malamig na boses, Ibinigay ko na kay Doña Rosario. Ang mga papel na iyon ang gagamitin ko para tapusin sila. Patawarin mo ako, Florencia, pero hindi ako pwede maghintay sa mabagal mong paraan ng paghingi ng katarungan. Naramdaman ko ang pagguho ng isang bahagi ng aking puso. Sa loob ng 3 taon sa Cebu, si Lucinda ang taong nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Siya ang taong naniwala sa akin noong walang sinuman ang gustong makinig. At ngayon nalaman ko na ako ay isang instrumento lamang sa kanyang sariling laro ng paghihigante. Sagot ko sa kanya malamig, ngunit puno ng dignidad. Ginamit mo ako, Lucinda. Ginawa mo akong kasangkapan para sa galit mo, sabi ni Lucinda habang nakatitig sa akin. Sa mundong ito, Florencia, walang sinuman ang nagliligtas sa'yo ng walang kapalit.
Lahat tayo ay may sariling laban. Sa kabilang dako sa malaking mansyon ng mga Villanueva, nakatutok si Doña Rosario sa mga papel na ibinigay ni Lucinda. Ang matanda ay nakaupo sa dilim ng kanyang silid, hawak ang kanyang dibdib habang nahihirap ang huminga. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang maipagmamalaking matanda ay nakaramdam ng matinding takot. Naalala niya ang kanyang nakaraan ng mga taon ng buhay pa ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay isang malupit na lalaki na nananakit sa kanya sa tuwing nagkakaroon ng maliit na kapintasan ang pamilya sa harap ng lipunan. Pinalaki niya si Rafael sa ilalim ng matinding pagkontrol dahil sa takot na maranasan muli ang pambubugbog at pambabaliwala sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagiging maawain sa dignidad at kahihiyan ay naging isang halimaw na sumira rin sa kanyang sariling pamilya. Nanginig ang tamay ni Doña Rosario habang binubulong sa sarili sa gitna ng dilim. "Patawarin mo ako, Panginoon! Patawarin mo ako!" Ngunit habang ang lahat ay nakatutok sa galit at nakaraan si Beatriz Monteverde, ay gumagalaw na sa silid ng kumpanya ng Villanueva Transit. Alam ni Beatriz na wala nang hinaharap ang pamilya Villanueva. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop sa opisina ni Rafael habang wala roon ang aking dating asawa. Gamit ang mga kontratang pinalagdaan niya kay Rafael nitong mga nakaraang buwan, sinimulan niya ang paglilipat ng natitirang pondo ng kumpanya. Abo pera mula sa mga ruta ng bus at mga pondo ng pamilya. Isang kabuuang 80 milyong piso ang dahan-dahang naisalin sa kanyang personal na account sa ibang bansa sa Hong Kong. Tiningnan ni Beatrice ang larawan nila ni Rafael na nakapatong sa mesa. Kinuha niya ito at itinapon ng walang alinlangan sa basurahan. Sabi ni Beatrice sa sarili habang may malamig at mapaglarong ngiti. "Salamat sa pondo, Rafael. Napakadali mong linlangin." Isinara ni Beatrice ang kanyang laptop nang may mabilis na galaw. Kinuha niya ang kanyang mamahaling bag at lumakad palabas ng gusali patungo sa naghihintay na sasakyan na magdadala sa kanya sa paliparan, habang sa screen ng computer sa opisina ay lumabas ang pormal na abiso na wala nang natitirang balance sa pangunahing account ng Villanueva Transit. Kinabukasan, ang buong lalawigan ng Ilocos Sur ay nagising sa isang matinding panggulat. Ang kumpanya ng Villanueva Transit ang itinuturing na haligi ng transportasyon sa Hilaga sa loob ng 3 dekada ay pormal ng idineklarang bangkarota. Sa harap ng malaking mansyon ng mga Villanueva sa Vigan, nagkakatipon ang napakaraming tao. Ang mga driver at konduktor ng bus na hindi naswelduhan sa loob ng 2 buwan ay nagpoprotesta sa kalsada. Sa gilid ng kalsada, nakatayo ang mga pampublikong pulis at kinatawan ng bangko habang nagdidikit ng mga pulang tatak ng niebe at nilak ang pinto ng mga natitirang bus. Mula sa tapat ng sari-sari store ang mga marites sa barangay na dating sumisipsip kay Doña Rosario ay mabilis na nag-uusap habang nakatitig sa gumuguhong tahanan. Sabi ng isang kapitbahay sa pabulong, nuit galit na boses. "Sabi ko na nga ba? Karma yan sa ginawa nila kay Florencia 3 taon na ang nakakaraan. Ang pamilyang yan ay puno ng kasinungalingan." Sabi pa ng isa habang nagtatake ng video sa kanyang telpo. "O tingnan mo nga naman ang buhay. Ang Diyos ay may mata dati. Kung itaboy nila si Florencia ay parang aso. Ngayon sila ang nawala ng kahit 1 piso." Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lumabas si Doña Rosario nakasando ng mamahaling damit. Ngunit ang kanyang mukha ay tulala at walang kulay. Hawak niya ang mga papel na ipinadala ng bangko, mga abiso na nagpapatunay na si Beatriz Monteverde ay umalis na ng bansa matapos tangin ang 80 milyong piso. Sabi ng kinatawan ng bangko habang nakatayo sa harap ng hagdanan.
Doña Rosario, formal po namin kinukuha ang mansyong ito at ang lahat ng ari-ariya ng Villanueva Transit simula sa araw na ito. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ng mga tao sa kanyang paligid, ang mga mamamahayag na nag-uunahan sa pagkuha ng larawan, ang mga driver na sumisigaw ng panininggil, at ang mga marites na tumatawa sa malayo. Inabot ni Doña Rosario ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Sa gitna ng matinding hiya at sakit ang kanyang mga tuhod ay nawala ng lakas. Dahan-dahan siyang natumba sa malamig na sementadong hagdanan ng kanyang sariling mansyon. Nagsigawan ang mga tao sa paliparan habang ang matanda ay dinala ng mga tauhan patungo sa naghihintay na ambulansya. Habang nagkakagulo sa mansyon si Rafael, ay nakatayo ng mag-isa sa kalagitnaan ng lumang tulay sa Vigan. Ang malamig na hangin mula sa ilog ay humahampas sa kanyang basang damit. Wala na siyang pera. Wala na siyang negosyo. Wala na ang pangalang ipinagmamalaki ng kanyang ina. At higit sa lahat, nalaman niya na ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa ay isang magnanakaw na kumitil sa huling pag-asa ng kanyang pamilya. Tumingin si Rafael sa ibaba ng tulay. Ang maitim at malalim na tubig ng ilog ay tila tumatawag sa kanya. Sabi ni Rafael sa kanyang sarili habang umiiyak sa matinding dusa. Wala na akong mukhang maihaharap sa mundo. Wala na akong dahilan para mabuhay pa. Itinaas niya ang kanyang isang paa sa bakal na barandilya ng tulay. Handa na siyang tumalon at tapusin ang kanyang walang kwentang buhay. Ngunit bago pa siya makatalon, naramdaman niya ang matinding pag-vibrate ng kanyang cellphone o sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Binuksan ni Rafael ang cellphone gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Nakatala sa mensahe ang mga salitang ito. Huwag kang mamatay sa maruming paraan. Pumunta ka sa tanggapan ng ombudsman sa Maynila ngayong din at tingnan mo kung sino ang tunay na nagligtas sa iyo mula sa iyong sariling kabobohan. Napatigil si Rafael. Napababa ang kanyang paa mula sa barandilya habang nakatitig sa pangalan ng tanggapan ng gobyerno sa kanyang screen. Sa kalayuan ang tunog ng mga patrole ng pulisya at ambulansya ay umaalingaw-ngaw sa buong kalsada ng Vigan, paitaas patungo sa gumuguhong mansyon ng mga Villanueva. Pumasok ako sa malaking gusali ng Office of the Ombudsman sa lungsod ng Quezon sa Maynila. Nakasuot ako ng aking simpleng kasuotan bit-bit ang aking bag kung saan naroroon ang mga orihinal at formal na dokumento mula sa isang independenteng audit firm na aking kinuha sa Cebu 2 taon na ang nakakaraan. Sa loob ng silid pagpupulong nakaupo ang pampublikong tiskal at mga kinatawan ng National Bureau of Investigation. Sa gilid ng mesa, nakatayo si Lucinda Arreola, nakatitig sa akin nang may halo-halong galit at pagtataka. Dinala siya roon ng mga awtoridad matapos lumabas ang kanyang pangalan sa investigasyon ng kumpanya. Sabi ni Lucinda sa galit na boses, "Florencia, anong ibig sabihin nito? Ibinigay ko na kay Doña Rosario ang mga papeles mo. Wala ka ng hawak na ebidensya." Tumingin ako sa kanya ng may malamig at kalmadong mga mata. Naupo ako sa harap ng tiskal at inilapag ang isang bagong folder. Sagot ko kay Lucinda sa mababang boses. "Ang drive na kinuha mo sa aking bag sa hotel ay isang pain lamang, Lucinda. Alam kong ginagamit mo ako simula pa nung unang araw na pumasok ka sa aking paggawaan sa Cebu." Napaatras si Lucinda. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Sabi ko habang iniaayos ang mga certified true copy ng mga resibo sa harap ng mga investigador. "Hindi ako tanga, Lucinda. Naramdaman ko ang sobrang pagmamadali mo na pabagsakin ang pamilya Villanueva.
At noong nalaman ko na may kaugnayan ka sa nakaraan ng ama ni Rafael, nalaman ko ang layunin mo ay hindi para tulungan ako, kundi para gamitin ang aking galit para sa sarili mong paghihiganti. Pumutol ang pampublikong tiskal, inililipat ang mga pahina ng formal na ulat ng audit firm. Sabi ng tiskal sa malinaw na boses, Babe Salazar, ang lahat ng mga dokumentong ibinigay mo sa amin. 2 buwan na ang nakalipas ay formal nang naisa ilalim sa pagsusuri. Ang mga pondo ng Villanueva Charity Foundation na nawala noong 3 taon nang nakalipas ay diretsyong pumasok sa mga account na pagmamay-ari ni Beatrice Monteverde at ilang matataas na opisyal ng Villanueva Transit. Walang kahit 1 piso ang napunta sa'yo. Mula sa pintuan ng silid pagpupulong dahan-dahang pumasok si Rafael. Gulo-gulo ang kanyang buhok, basa ng pawis ang kanyang damit, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hiya habang nakikinig sa pahayag ng tiskal. Narinig niya ang bawat salita. Narinig niya na ang kanyang asawa na tinapon nila sa kalsada 3 taon na ang nakakaraan ay hindi lamang walang kasalanan, kundi 3 taon na palang naghahanda para sa araw na ito, hindi sa pamamagitan ng karahasan o eskandalo, kundi sa pamamagitan ng batas at katotohanan. Sabi ng tiskal habang hawak ang formal na hatol ng pamahalaan. Dahil sa mga katibayang ito formal na nililinis ng pamahalaan ang pangalan ni Florencia Salazar mula sa anumang kriminal na habla. At sa araw na ito maglalabas ang hukuman ng warrant of arrest laban kay Beatrice Monteverde at sa mga kasabot niyang opisyal para sa malawakang pagnanakaw at estafa. Inilagay ng tiskal ang malaking formal na tatak sa ibabaw ng folder ng kaso, isang tatak na nagpapatunay na si Florencia ay ganap ng malaya at walang sala. Tumingin ako kay Rafael na nakatayo sa may pinto, umiiyak ng walang tunog habang nakatitig sa akin. Sabi ko sa kanya sa malamig, ngunit payapang boses, Narinig mo na ang katotohanan, G. Villanueva? Ang linis ng aking pangalan ay hindi nagmula sa awa mo, kundi sa sarili kong paninindigan. Ang tunog ng formal na tatak sa ibabaw ng papel ay umaalingangaw sa buong silid, nagtatakda ng katapusan ng aking laban at ang simula ng kanilang formal na paghuhukom. Sa harap ng mga radyo-telebisyon at mga mamamahayag sa Vigan, nakatayo si Doña Rosario Villanueva sa gitna ng bulwagan ng munisipyo. Ang dating napakataas na matanda na hindi kailanman yumuko sa kahit kanino ay nakatayo ngayon habang hawak ang isang babasahin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding kahihiyan. Sabi ni Doña Rosario sa harap ng mga kamera habang nakatitig sa sahig. Ako ay tumatayong humihingi ng formal na paumanhin sa ating kababayan na si Florencia Salazar. Ang mga pinaratang sa kanya 3 taon na ang nakakaraan ay walang katotohanan. Si Florencia ay walang kasalanan at naging mabuting miyembro ng aming pamilya. Patawarin mo kami, Florencia, sa matinding kapaitan na naidulot ng aming pamilya sa iyo. Napanood ng buong lalawigan ng pahayag ng matanda. Ang mga marites sa barangay na dating nanlight sa akin ay napatahimik. Ang aking pangalan at ang aking karangalan ay ganap nang naibalik sa buong bansa. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik ako sa Cebu sa maliit at tahimik na paggawaan ng paso ni Mang Lito. Dito ako nagsimula mula sa wala at dito ko natagpuan ang aking tunay na kapayapaan. Habang nakaupo ako sa tapat ng gulong na pampaikot ng luwad, dahan-dahang hinuhubog ang isang bagong paso. Naramdaman ko ang isang tao na nakatayo sa pintuan ng paggawaan. Tumingin ako sa pinto. Nakatayo roon si Rafael. Luma at marumi ang kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay nangingitim sa puyat at ang kanyang katawan ay pumayat ng husto. Wala na ang mamahaling barong at ang magarbong kotse na dating nagbibigay sa kanya ng karangyaan. Dahan-dahang lumakad si Rafael, pumasok sa paggawaan.
Ang kanyang mga sapatos ay lumubog sa basang putik at luwad na nakakalat sa sahig ang maruming putik na testing kinapupuutan ng kanyang ina. At sa harap ng aking gulong na pampaikot sa gitna ng maruming lapag ng pagawaan, dahan-dahang lumuhod si Rafael. Ang kanyang dalawang tuhod ay tumama sa basang luwad. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha sa maruming sahig. Sabi ni Rafael sa boses na puno ng matinding pagmamakaawa, "Florencia, patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako." Tinitigan ko siya mula sa aking upuan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpakita ng galit. Tiningnan ko lamang siya ng may malalim na habag-habag para sa isang lalaking tulu, yagnawala ang sarili. Sabi muli ni Rafael, nakatingala sa akin habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ang pagkawala ng aming kayamanan ang pumapatay sa akin araw-araw, Florencia. Hindi ang pagkawala ng pangalan ng aming kumpanya. Ang pumapatay sa akin ay ang malamig na katotohanan na nawala sa akin ang tanging taong totoong nagmamahal sa akin. Yumuko si Rafael at itinukod ang kanyang ulo sa maruming lapag sa aking harapan. Sabi pa niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi, "Ang buong buhay ko, Florencia, pinalaki ako ni Mama sa takot. Takot na magkamali, takot na hindi maging sapat sa harap ng ibang tao. Nung dumating si Beatrice, naniwala ako sa kanyang mga matatamis na salita dahil gusto kong maramdaman na ako ay makapangyarihan. Ngunit ngayong wala na ang lahat na, tanto ko na ang tunay na nagmamahal sa akin ay ang babaeng nagluluto ng aking sinigang araw-araw. Ang babaeng nagpapaalala sa akin na uminom ng gamot, the woman who quietly fixed my life without asking for anything in return." Inangat ni Rafael ang kanyang ulo at sinubukang abutin ang dulo ng aking apron na puno ng tuyong luwad. Sabi ni Rafael nagmamakaawa, "Florencia, bumalik ka na sa akin. Pakiusap. Magsimula tayong muli dito sa Cebu. Kakayanin ko magtrabaho kasama mo rito sa pagawaan. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang dating tayo." Tumigil ang ikot ng aking gulong na pampaikot. Kumuha ako ng isang maliit na tuyong lumpo ng luwad mula sa aking mesa. Tumingin ako sa kanya ng may banayad na ng iti sa aking mga labi, isang ngiti na walang bakas ng pait o galit. Sagot ko sa kanya sa mababang boses, "Rafael, ang pag-ibig ay hindi namamatay sa araw na ipinagpalit mo ako sa ibang babae. Ang pag-ibig ko sa'yo ay dahan-dahang namatay sa bawat araw na hindi mo napansin ang mga maliliit na sakripisyo na ginagawa ko para sa'yo." Dahan-dahan kong pinalpalan ang tuyong lumpo ng luwad sa aking kamay, hanggang sa ito ay maging pino at tuyong alikabok. Binitiwan ko ito sa ibabaw ng maruming sahig sa pagitan ng aming dalawa. Ang pino at tuyong alikabok ng luwad ay kumalat sa basang sahig. Nagpapakita na ang isang bagay na naging abona ay hinted na kailanman muling mahuhubog bilang tulad ng dati. Matapos pumatak ang pino at tuyong alikabok ng luwad sa maruming sahig ng aking pagawaan, nanatiling nakatayo si Rafael ng ilang sandali. Nakatingin siya sa aking mga mata, hinahanap ang kahit maliit na bakas ng galit o pot na pwedeng magbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang malalim at malamig na kapayapaan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa basang luwad. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang maruming damit. Sabi ni Rafael sa mababang boses, may kasamang matinding pagtanggap sa kanyang sariling kapalaran. "Salamat, Florencia. Salamat sa 12 taon na ibinigay mo sa akin, kahit hindi ko ito pinahalagahan. Ipananalangin ko ang iyong tagumpay at kapayapaan." Tumalikod si Rafael at dahan-dahang lumakad palabas ng aking pagawaan sa Cebu. Hindi na siya bumalik sa buhay ng marangyang negosyo sa vegan.
Balita ko, kalaunan na nagtrabaho siya bilang isang simpleng driver ng pampublikong bus sa Manila. Unti-unting binabayaran ang natitirang utang ng kanyang pamilya at nag-aalaga kay Doña Rosario na nakaratay na sa higaan. Tanggap na niya ang kanyang naging karma ang mabuhay sa piling ng kanyang mga maling desisyon. Lumipas ang ilang taon. Sa pambansang galerya ng sining sa lungsod ng Makati, napakalaking madla ang nagkakatipon para sa taunang pambansang eksibisyon ng sining. Ang gitna ng bulwagan ay napapaligiran ng mga mamamahayag, mga taga-kolekta at mga taong mahilig sa palamuti mula sa iba't ibang bansa. Sa pinakagitna ng bulwagan nakapatong sa isang mataas na mesang gawa sa itim na kahoy. Ang aking pinakasikat na obra maestra, isang malaking paso na gawa sa abo ng bulkan at may napakagandang mga bitak na nababalutan ng purong ginto. Pinangalanan ko ang obrang ito bilang ang bangang may bitak na nabalot ng ginto. Sa gitna ng napakaraming tao na humahangha sa aking obra, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa likuran ng madla. Nakasuot siya ng simpleng damit bahagyang, may uban na ang buhok at nakatitig sa paso ng may luha sa kanyang mga mata. Si Rafael. Hindi siya lumapit, hindi siya gumawa ng ingay. Tumingin lamang siya sa akin mula sa malayo tumanggo ng bahagya bilang paggalang at dahan-dahang nawala sa gitna ng maraming tao. Lumapit ang isang mamamahayag sa akin, hawak ang kanyang mikropono at itinuro ang maliit na platong tanso sa ibaba ng aking gawang paso. Sabi ng mamamahayag, "Bibi Salazar, napakaganda ng nakasulat sa ibaba ng iyong obra. Ano po ang ibig sabihin nito para sa iyo?" Tumingin ako sa maliit na nakaukit na teksto sa ilalim ng paso. Nakatala roon ang mga salitang ito. May mga bagay na nababasag upang maging mas maganda. Ngunit hindi para bumalik sa dati. Mumiti ako sa mamamahayag at sagot ko sa kanya. Ang sining na ito ay simbolo ng bawat babaeng natuto mula sa kanyang mga bitak. Hindi tayo ginawa para manatiling basag sa lupa. Ginawa tayo para punan ng ginto ang ating mga sugat at tumayo ng mas nagnaningning kaysa noong una. Sa kasalukuyan ng aking buhay, ay hindi na nakasandig sa pagkilala ng kahit sinong lalaki. Sa aking malaking paggawaan sa Cebu, nagbukas ako ng libreng paaralan sa paggawa ng gom para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso, pagtataksil at pambabaliwala sa lipunan. Tinuturuan ko silang humubog ng luwad, hawak ang sariling buhay at itaguyod ang sariling dignidad. Hindi ako nagtagumpay dahil tinalo ko ang pamilya Villanueva. Nagtagumpay ako dahil sa huli nabuo ko ang isang buhay na puno ng kapayapaan, karangalan at pagmamahal sa sarili. Habang nakatitig si Florencia sa kanyang obra maestra sa gitna ng malaking bulwagan ng sining, natapos ang isang mahabang kabanata ng kanyang buhay. Isang paglalakbay mula sa dilim ng pagtataksil, patungo sa liwanag ng sariling tagumpay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at paglalakbay. Kasama ang kwento ni Florencia. Aaminin ko sa inyo habang sinusulat ko ang eksena kung saan ibinaba ni Florencia ang kanyang gintong ringsing sa kasal sa ibabaw ng papel ng kasinungalingan habang pinalilibutan ng pamilya Villanueva sa Vigan. Naramdaman ko ang matinding kirot sa aking sariling dibdib. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng salay. Ito ay hango sa mga tunay na laban at patak ng luha ng napakaraming kababaihan sa ating lipunan na patuloy na lumalaban para sa kanilang dignidad. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Florencia, magagawa mo rin bang tumalikod at iwanan ang 12 taon ng iyong buhay upang harapin ang hindi tiyak na bukas? Kayo, mga mahal kong tagapakinig,
Saan niyo pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Kayo ba ay nagtatrabaho, nagluluto para sa pamilya, o nagpapahinga sa inyong tahanan? Ibahagi ninyo sa komento sa ibaba ang inyong mga naiisip tungkol sa naging desisyon ni Florencia. Huwag niyo rin sanang kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Nawai magsilbing paalala ang kwentong ito na kahit gaano kabigat ang pagsubok at kahit gaano kalalim ang sugat na itira sa atin ng buhay, may kakayahan tayong bumangon at buuin muli ang ating sarili ng mas nagnaningning. Titulo ng kwento, Ang Bangang May Bitak na Nabalot ng Ginto. Ang kwentong ito ay batay sa kwento ng tagapakinig na si Maria Tatlong, 46 na taong gulang kasaluku, yang nasa Hong Kong, na nagpadala sa programa na may mensaheng ang dignidad ng isang babae ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa maling pag-ibig. Lahi ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip lamang at walang layuning manira o umatake sa kanino man. Ang kwento ay ginawa para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.